Masaya na naman ang umaga ko. Nakita ko na naman kasi siya. Isang dalagang maganda, mestisa at napakaamo ng muka. Hindi ko alam, subalit may taglay na hipnotismo at misteryo ang kanyang mga mata. Madalas ko siyang makita sa aming kanto, doon sa gawing waiting shed. Kadalasan ay papaalis na ako mula sa aming bahay patungo sa aking trabaho sakay ng aking motorsiklo. Ang babae naman ay naghihintay marahil ng masasakyang jeep. Naka-uniforme itong puti. Marahil ay isa siyang nurse. Napakaganda naman niyang nurse kung sakasakali. Kahit pa naisip ko minsan na mahihirapan siyang sumakay ng ganoong kaaga. Kadalasan kasi ay 4:00 pa lamang ng madaling araw ay umaalis na ako ng bahay. 5:00 ng umaga kasi ang pasok ko bilang isang PE teacher sa isang pribadong kolehiyo. Ang alam ko kasi, mga 5:00 na kung magsidaanan ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe mula sa aming lugar sa Bulacan patungong North Expressway kung saan kadalasan patungo ang mga nagsisipagtrabaho sa aming lugar. Kung gayon, mahigit 1 oras ding naghihintay ang babae sa waiting shed na kadalasan ay madilim at malamok. Oras na naman na. Kawawa naman siya. Naisip ko. Minsan kasi gusto ko siyang lapitan o aluking isakay sa aking motor. Kaso baka tumanggi siya o matakot. Hindi naman kami magkakilala. Bukod pa sa lubos akong mahiyain sa mga tipo kong babae. Umuurong ang dila ko. Nakukontento na lamang ako sa mga pangiti-ngiti sa kanya na minsan ay sinusuklian din naman niya ng isang matipid na ngiti. Napansin ko nga lang na parang laging malungkot ang maamo niyang mukha. Marahil ay maraming dinadalang problema. Baka problemado sa pamilya, sa nobyo o asawa. Pero huwag naman sana. Sana wala pa siyang nobyo o asawa. Ipinangangako kung kakausapin ko ulit siya sa susunod na pagkakataong makita ko siya. Yan ang lagi kong nasasabi sa aking sarili patungkol sa pag-iipon ko ng lakas ng loob upang lumapit at magpakilala sa kanya sa paraang hindi siya matatakot sa akin. Masaya akong tumungo sa klase. Medyo inspirado. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. Buo na ang aking loob sa naisip kong paraan upang kami ay magkakilala. Kahit na ihatid ko pa siya kahit gaano kalayo man ang kanyang pinapasukan, ay okay lang. Basta't ang importante ay makilala at makausap ko siya. Tila dininig naman ng langit ang aking panalangin. Ilang araw lang ang lumipas ay nakita ko na naman siya sa may waiting shed. 4:00 noon ng umaga. Maulan pa nga ang panahon. Nakasuot ako ng kapote upang hindi mabasa sa ulan. Pagdaan ko sa kanto, agad ko siyang nakita. Kinabahan ako pero naglakas loob upang itigil muna ang aking motor para sana'y magpakilala. Good morning. Hi. Ako si Alan. Lagi kasi kitang nakikita dito tuwing umaga na naghihintay ng sasakyan. Naisip ko, gusto ko sana makipagkilala sa iyo kung hindi mo mamasamain. Ano nga palang pangalan mo, miss? Na tila nanginginig ang aking boses. Matagal-tagal na rin naman kasi ang nagdaan nung huli akong manligaw. Vivian. Matipid niyang sagot at ngumiti siya sa akin pagkatapos. Vivian, hindi ba wala pang sasakyan ng ganitong oras?
Bakit ang aga mo yata lagi dito sa waiting shed? Tanong ko. Kailangan ko kasi pumasok ng maaga. Nurse kasi ako at saka may duty ako ng 4:30 ng umaga dyan sa kabilang bayan. Dyan sa isang government hospital. Mahina niyang sagot. Napansin ko ring medyo mahiyain si Vivian. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Iniiwasan niyang makita ko ang magaganda niyang mga mata. Akong magtitiwala ka sa akin. Gusto mo idaan na kita doon? Teacher kasi ako dyan sa may Immaculate. Malapit lang din dun sa ospital na sinasabi mo. May daan na kita. Para nang sa ganun hindi ka rin naman napapakin ng lamok dito. Tsaka isa pa, delikado. Kasi halos wala pang taong nagdadaan eh. Suwestyon ko. Nilunok ko na lang ang kaba at pinangibabaw ang concern sa crush kong si Vivian. Pahabol ko pa nga. Yun eh kung okay lang sa'yo. Saka kung hindi magagalit yung boyfriend mo. Nangiti si Vivian. Tila nagpipigil ng tawa. Wala akong boyfriend. Sa hirap ng trabaho ko, wala na akong panahon para sa mga ganyan, no? Isa pa, bakit naman ako hindi magtitiwala? Lagi naman kitang nakikitang dumadaan din dito. Saka teacher ka pala. Mataas ang respeto ko sa mga guro. Nito. Ako na yata ang pinakamaligayang lalaki ng mga sandaling iyon. Hindi ko kasi akalain na bukod pala sa maganda niyang muka, maganda rin pala ang kanyang pag-uugali. Alam mo yung hindi suplada o masungit gaya ng ibang magagandang nakilala ko. Ilang minuto pa ang nagdaan at nakaangkas na si Vivian sa may likuran ko. Medyo nahihiya pa nga ako kasi nababasa siya ng ulan pero hindi naman siya nagrereklamo. Ipinasuot ko na lamang sa kanya ang kaputing suot-suot ko. Nang makarating kami sa ospital na kanya pinapasukan ay nagpasalamat siya sa akin. Iniabot niya pabalik ang aking kapote. Tamang-tama lang pala ang dating namin dahil 4:30 na iyon. Alam mo, ngayon lang ako dumating sa oras. Mas masaya na ang ngiti noon ni Vivian. Salamat sa paghatid mo. Sa tagal ko sa waiting shed, ngayon lang may naghatid sa akin. Salamat ha. Hindi ko ito malilimutan. Nakangiti. Pero ramdam ang pagkaseryoso sa pahayag niyang iyon. Pagkatapos pa'y hinaplos niya ang aking pisngi bilang pasasalamat. Parang napaso ako sa haplos ni Vivian. Sobrang lamig kasi ng kanyang kamay at parang yelo. Marahil ay kanina pa siya nilalamig sa waiting shed at mabuti na lamang ay dumating ako. Para yun lang eh. Para namang napakalaki na nagawa ko sa'yo. Pero sana, pwede rin kitang sunduin mamayang hapon? Naglakas na ako ng loob. Sige, mga 5:00, sunduin mo na ako dito. Matipid niyang sagot. Ayos. Sige, mauna na ako ah. Bye, see you later. Paalam ko. Tipid na tipid ang aking ngiti sapagkat pinipigilan ko ang aking kilig. Inikot ko ang motor papalabas ng gate at paglingon ko ay wala na si Vivian sa kanyang kinatatayuan. Ang tanging naisip ko ay baka na late na siya. Pero bakit parang ang bilis naman niyang nawala? Masama man ang panahon ay napakaganda naman ng araw ko. Ilang estudyante ko rin ang nakapuna na kung bakit lagi daw akong nakangiti. Oy, si Zero inspired? Biro pa ng isa kong estudyante. Naisip kong totoo namang inspired ako sa maghapong pagtuturo.
Nagsimula lamang iyon kaninang umaga nang maihatid ko si Vivian. Kaya naman mas mabilis pa sa 4:00 nang muli ko siyang sunduin sa ospital. Subalit, mag-6 na iyon ng gabi ay wala pa rin siya. Nagpasya na akong magtanong. Medyo gulat pa nga ang ilang staff na pinagtanungan ko noong una. Tila isa akong baliw kung titigan ako. Hindi naman ako tumigil sa pagtatanong hanggang sa isang doktor na ang humarap sa akin. Siya ba ang Vivian na hinahanap mo? Tanong ng doktor sa akin sabay abot ng isang larawan. Oo, siya nga ito. Hinatid ko siya dito kaninang umaga. Usapan nga po namin susunduin ko siya eh. Paliwanag ko habang hawak-hawak ang litrato ni Vivian. Mister, hindi ko alam kung nagbibiro ka o gusto mo lang sayangin ang oras namin dito. Matagal nang patay si Vivian Novo. May 1 taon na. Dire-diretsyong giit ng doktor sa akin. Natulala ako. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Nagbibiro ba sila? Paanong mamamatay ang isang babaeng lagi ko nakikita? Isang babaeng kusa ko pang inihatid dito sa ospital kaninang madaling araw. Upang matapos na ang debate, ay ibinigay sa akin ang home address ni Vivian. Mainam daw at ako na mismo ang pumunta upang maniwala akong patay na nga ang nurse na iginigiit kong inihatid ko kanina. 8:00 na ng gabi nang marating ko ang kanilang lugar. Isang maliit lamang na bahay sa loob ng isang compound na hindi kalayuan sa aming kanto. Sa isang waiting shed kung saan lagi kong nakikita si Vivian. Hindi pa naman ako nagsasalita, pero parang alam na ng kanyang ama ang aking pakay. Inalok nito akong umupo sa isang upuan kasama ang kanyang asawa. Tahimik namang nakikinig ang kanyang ina sa hindi kalayuan. Dahil ba kay Vivian? Tanong nito. Hindi ko alam ang aking sasabihin, pero napatango na lamang ako. Hindi ikaw ang una, iho. May ibang nagpunta na rin dito. Sinasabing nakita at nakausap daw nila si Vivian dyan sa may hintayan ng sasakyan. Kaso, ikinalulungkot kong sabihin, pero wala na ang aking anak. May 1 taon na siyang patay. Paliwanag nito. Paano ho? At hindi ko halos maitawid ang aking katanungan. Pinatay at ginahasa ang aking anak habang naghihintay na masasakyan dyan sa waiting shed na yan. 4:00 ng madaling araw. Papasok na sana siya ng ospital kung saan siya nagdo-duty bilang isang nurse. Isang sasakyan ang tumigil sa kanyang harapan. Pilit siyang isinakay ng 3 lasing na lalaking sakay ng naturang owner type jeep. Doon na huling nakitang buhay si Vivian. 1 linggo ang nagdaan bago pa man natagpuan ang kanyang bangkay sa isang masukal na taniman sa probinsya ng Nueva Ecija. Doon nila tinapon ang kaawa-awa kong anak. At hindi na napigilan ng lalaki ang pagtulo ng kanyang luha. Nahuli ho ba? Ang sunod kong tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nadinig. Hindi pa. Pero yan marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ng aking anak. Dahil hindi pa kasi siya nabibigyan ng hustisya.
lugo-lugo akong umuwi sa amin. Hindi pala buhay, kundi isang multo ang babaeng matagal ko na ring hinahangaan at ninais sanang maging kaibigan. Hindi ko na rin ulit nakita pa ang kaluluwa ni Vivian sa waiting shed ng mga sumunod pang mga araw. Nagpalit na rin ako ng oras ng pagtuturo. Hanggang sa ngayon, ayon sa ilang saksi, patuloy pa rin daw na nakikita si Vivian tuwing madaling araw na tila naghihintay ng masasakyan. Marahil ay para magpaalala sa patuloy na mailap na hustisyang hindi pa rin natatamo ng pinaslang na nurse.